umaga po sa inyo lahat. Welcome po sa inyo lahat. Tapos, kumusta po kayo? Yes. Okay. Mga ilang brothers and sisters, long time no see. Welcome po sa inyo lahat. Today, sa pamamagitan ng ito sa Joshua chapter 14, we will thinking po tungkol sa pananampalataya ni Caleb. Okay? Today, main topic po ito, Caleb. Pero, sinabi ni Caleb ito, verse 12. Joshua chapter 14, verse 12. Basahin po natin ulit ito, verse 12. Ngayon nga'y ibigay mo sa akin ang lupain maburol na ito na sinabi ng Panginoon ng araw na iyon, sapagkat nabalita mo ng araw na iyon kung paano nariyan ang mga anakim na mga lunsod na malalaki at may pader. Marahil ay sasamahan ako ng Panginoon at may tataboy ko sila na gaya ng sinabi ng Panginoon. Sinabi ni Caleb ito, ngayon ay ibigay mo sa akin ang lupain maburol na ito. Ibigay mo sa akin ang lupain maburol na ito. Kaya today title, ito po, ibigay mo sa akin ang lupain maburol na ito. Lumang tipan, meron na po marami ng mga magandang tao na po sa may magandang pananampalataya. Pero also, nasa bagong tipan, in-explain ng Diyos tungkol sa pananampalataya. Ito sa screen, sa unang Timoteo chapter 4, verse 12, huwag mong hayaang hamakin ng sinuman ang inyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-ugali, pag-ibig, pananampalataya sa kalinisan. Apostle Pablo, he wrote na po isang epistle kay Timothy. Kaya ito po sa Book of Timothy, Timoteo, unang Timoteo at ikalawang Timoteo. Pero that time, si Timoteo, kabataan. Youth member. Youth age na po. Kaya ito sinabi niya, huwag mo hayaang hamakin ng sinumang ang inyong kabataan. Dahil si Timoteo, kahit siya na po parang pastor na po, pero ano ba? Yeah, still, young pastor na po. Still very young pastor. Kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga pananampalataya. Pero si Pablo, ang kanyang pananampalataya talagang maganda na po. Tapos, tingnan niyo sa verse 15, gawin mo ang mga bagay na ito. Italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang ang inyong pag-unlad ay makita ng lahat. English, your progress may be evident to all. Your progress. Si Timoteo, kahit physically, bata pa. Pero pananampalataya, laging, lumalago po. Ang pananampalataya talagang laging progress na po. Yeah, we are saved dahil sa dugo ni Yesu Kristo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya, after salvation, dapat? Lumalago po. Dapat lumalago. Gawin mo ito ang mga bagay na ito. Italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang ang inyong pag-unlad ay makita ng lahat. Kailangan po dapat pananampalataya. Kung bagong ligtas, baby. Ang pananampalataya mo talagang baby. Spiritually, save na, di ba? Kaya pwede po talagang 100% sa langit. Pero pananampalataya, baby na po. Kaya kailangan po dapat lumalago sa inyong pananampalataya. After 3 months later, after 5 months later, after 1 year, 2 year, 3 year, 10 year, diba? Kailangan po talagang lumalago sa inyong pananampalataya. Kung walang lumalago ng pananampalataya, ito po talagang malaking
problema po. Halimbawa sa inyong anak, habang baby pa sobrang cute, pero 1 year, 3 year, 5 year, hindi marunong salita. Gusto mo ba? Ang salita ng uba. Kung ganito, okay na po ba kahit 5 years old o 10 years old? Hindi, di ba? Dapat kailangan po normally, dapat lumalago kahit physically. Pero sa atin, spiritually, kailangan po dapat lumalago po. Naintindihan nyo? Today, ito sa Joshua chapter 14, meron na po sa isang tao na po, isang tao si Caleb. Ito verse 7, Joshua chapter 14 verse 7, ako'y 40 taon nang ako'y sunugin ni Moises na lingkod ng Panginoon mula na Kadesh Barnea upang lihim na siyasatin ang lupain. Ito, ako'y 40 taon nang ako'y sugo ni Moses. Dati, 40 years ago, 45 years ago dati, si Caleb, edad niya, 40 years old na po. Naintindihan nyo? Yeah. Dati, 40 years old na po. Pero that time also, sa dulo ito, verse 7, dinalhan ko siya ng ulat na gaya ng nasa aking puso. Ibig sabihin, even that time, si Caleb, puso ni Caleb, pananampalataya ni Caleb talagang maganda na po. Pero verse 14, kaya ang Hebron ay naging pamana ni Caleb na anak ni Jeponi na Kenizeo hanggang sa araw na ito sapagkat kanyang lubos na sinunod ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Importante po ito Bible verse sapagkat kanyang lubos na sinunod ang Panginoon. Si Caleb, mula sa kanyang buong puso po, talagang siya na po sumunod ng Diyos. Ito po in-explain po, pananampalataya ni Caleb. Si Caleb, meron na po talagang sa lubos ng pananampalataya. Habang siya na po 40 years old, tapos ngayon, ilang taon siya? Ilang taon po ba si Caleb ngayon? Verse 10. Ang ngayon, gaya ng kanyang sinabi, iningatan akong buhay ng Panginoon nitong 45 taon. Mula ng panahon, sabihin ng Panginoon ng salita ito kay Moses. Samantalang lumalakad ng Israel sa ilang. Sa araw na ito, ako'y 85 taon gulang na. Si Joshua, si Caleb, 85 years old na po ngayon. Pero, si Joshua, meron na po talagang tunay na pananampalataya. Tapos, actually, si Joshua, sinabi niya ito sa verse 12, ngayon nga, ibigay mo sa akin ang lupain, maburol na ito, na sinabi ng Panginoon ng araw na iyon. Lupain, maburol na ito. Si Caleb, he asked to Joshua, lupain ng maburol. Ano ang mas magandang lupa? Lupain ng maburol o lupain ng field na? Anong mas maganda ba? Field, di ba? Para magtanim. Para cultivate, mas maganda, lupain ng field. Doon flat na. Pero, si Caleb asked to Joshua or to God, lupain ng maburol. Tapos doon lupain ng maburol, may anakim. May anakim, ibig sabihin, higante. May giant man, higante, very strong man. Tapos, ang mga lungsod na malalaki at may pader. Ibig sabihin, sobrang difficult to destroy the place. Pero, si Caleb, he chose ang itong lupain. Mamaya i-explain din. Meron na po ibang mga lipi ng Ephraim and Manasseh. They complained to Joshua. Joshua, why you gave me ganitong medyo pangit ng lupain?
Sobrang pangit na. Kami ng malaking bayan, pero bakit ganitong maliliit? Sobrang pangit na. They complained to Joshua. Even though they receive magandang lupa, pero still they complain. Pero si Caleb, walang any complain. Mas gusto niya kahit mas mahirap ng lugar doon. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya ni Caleb today, we will learn also ano ang talagang magandang pananampalataya. Si Joshua, habang siya na po 40 years old, ngayon, lumipas na po 45 years old. Ibig sabihin, 85 years old. Kung 85 years old, strongman o lolo ba? Lolo na, di ba? Dapat ang kanyang lingkod, ano ba? Parang ganito lang. Di ba? Kailangan po isang tungkod. Pero si Caleb, hanggang ngayon, yes, he can fight. Pwede po labanan. Dahil sa kanyang pananampalataya, kaya also, ang kanyang physical body also, follow na po. Pananampalataya ni Caleb, habang dati noong 40 years old. Ngayon, 85 years old, ano ba? Walang changes. Still, talagang he really trusts God. Kaya in the Bible says, ang pananampalataya, ito po parang dalisay ng ginto po. Dalisay ng ginto. Ito, Job, chapter 23, verse 10. Basahin po natin sabay-sabay. Ngunit, nalalaman niya ang daan nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, lalabas akong parang ginto. Lalabas ako parang ginto. Ginto po ito, dalisay ng ginto. Kung pure gold, di ba? Kung pure gold, kahit lumipas na po 10 years, pero ginto pa rin. Di ba? Kahit lumipas na 100 years old, ano ba? Ginto pa rin. Mahalaga. Di ba? They try, medyo mayaman, bumili nila ginto instead of the cash. Tapos, they keep ginto kay bangko o sa bahay nila. Because ginto, walang change. Diba? Ito, awit chapter 12 verse 6, ang mga salita ng Panginoon ay may dalisay na salita. Gaya ng pilang na sinubog na sa hurno na sa lupa, na 7 ulin na dinalisay. 7 ulin na dinalisay. Ang salita ng Diyos, talagang ganito malinis ng salita ng Diyos. That's why, ano ba? Ang pananampalataya na gagaling sa pakikinig, at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Dahil, salita ng Diyos, parang ganito, ano ba? 7 ulin na dinalisay. That's why when we listen the Word of God, when we obey the Word of God, sa aming pananampalataya, parang magiging ginto po. Mas lumalago o mas strong pananampalataya po. Si Caleb, talagang meron na po ganitong magandang pananampalataya. Mga brothers and sisters, what about your faith sa inyong pananampalataya? Don't think dati hindi pa ligtas. Dati hindi pa ligtas, kaya walang tunay ng pananampalataya. Diba? Pero, since you got the salvation, hindi ko po alam kailan nyo naligtas. Last year? O this Bible seminar? Kung this Bible seminar, yes, okay naman, baby na, di ba? Pero, already 1 year na. Already 2 year na. 3 year na. 5 year na. Talagang lumalago ba sa inyong pananampalataya? O hanggang ngayon, parang baby pa rin. Kaya kailang the Bible says, dapat ang tunay ng pananampalataya dapat lumalago. Diba? Tapos, hindi po talagang sa drawback. Tingnan mo sa Hebrew chapter 13. Hebrew chapter 10. Hebrew chapter 10.
verse 37. Hebrew chapter 10, verse 37. Verse 37. Basahin po natin sabay-sabay mula 37 hanggang 39. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya ay tumalingkod at aking kaluluwa ay hindi malulugos sa kanya. Ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong, kaya't sila'y napapahangap. Kundi kabilang sa mga may pananampalataya, kaya't naliligtas. Ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong. Meaning, dapat, kung may tao na po may tunay ng pananampalataya, kailangan po dapat mas lumalago po. Okay? Si Caleb, habang 40 years old, tingnan mo sa Numbers chapter 13, Numbers chapter 13, verse 2 and 3. Ito po, si Caleb, siya na po 40 years old. That time, bilang isang espia, spies, si Joshua and Caleb, kasama ng mga 10 ibang spies, sila na po pumasok po sa lupain ng Canaan para checking sa lupain na po ito. That time ito, verse 2, Numbers chapter 13, verse 2, magsugok kang mga lalaki upang lihim na siya sa atin ang lupain na Canaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga ninuno ay susuguin ninyo na bawat siya ay pinuno sa kanila. Kaya sinugo sila ni Moses mula sa ilang ng Param ayon sa utos ng Panginoon. Silang lahat ay mga lalaking pinuno sa mga anak ni Israel. Silang lahat ay pinuno ng mga anak ni Israel, 12. Nakasulat pa ang kanilang pangalan mula verse 5. Mula verse 5 sa gitna, Shaphat, 6, Caleb, 7, Igal, 8, Hoseas. Si Hoseas, ano ba? Siya na po, Joshua. Verse 9, Palti. Verse 10, Gadiel. Tapos, sa verse 11, Gatti. Verse 12, Amiel. Verse 13, Setur. Verse 14, Nahabi. Verse 15, Deuel. Meron na po ito ang pangalan ng 12. Pero ano ba? Ang dalawang tao, si Joshua and Caleb lang, ano ba? Sila lang talagang magandang report na po ito. Tungkol sa lupain ng Canaan. Verse 23, chapter 13, verse 23, at sila'y dumating sa libis ng Eskol, at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas, at dinala sa isang pingga ng 2 sa kanila. Sila'y nagtala rin ng mga prutas na granada at mga igos. Lupain ng Canaan. 12 espiya, they checking sa lupain ng Canaan. Tapos, kinuha nila ang bunga. Bunga ng granada o bunga ng igos. Especially bunga ng ubas. Ngayon, bunga ng ubas, ano ba? Parang ganitong size lang. Isang, di ba? Isang bunga ng salubas. Grape. Pero, sinabi niya ito, sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang pumupol na ubas at dinala sa isang pingga ng 2 sa kanila. Ang 2 lalaki, ano ba? Dinala sila. 2 lalaki, ang isa. Ibig sabihin, ang malaki na po. That's why, sa verse 27, kanilang sinabi sa kanya, kami ay dumating sa lupain iyon na kung saan ay
Sino mo kani? At tunay na iyon ay dinadaluyan ng gatas at pulot. At ito ang bunga iyon. Ito ang bunga iyon. Kaya lupa doon naman, gatas at pulot. Ibig sabihin talagang magandang lupain po para sa Israelita. Ang una po, 12 lahat, magandang umipod na po. Magandang salita. Parang may pananampalataya. Parang ito po, ngayon, lupain ng ganang parang ganito sobrang maganda. Diba? That is the same, inihanda ng Diyos ang magandang lugar para sa atin. Inihanda ng Diyos, inihanda niya po para sa amin po, magandang lugar. Ano ang pinakamagandang lugar? Langit. Langit. Can you imagine langit? Can you imagine the langit? Gaano talagang maganda pa? Parang parehas ba sa mundong ito? O medyo luxury place? Parang magandang resort? Nasa Palawan? Doon po magandang lugar, magandang beach? Parang ganito ba? Unang Korinto chapter 2 verse 9. Unang Korinto chapter 2 verse 9. Ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin po ito, verse 9, unang Korinto chapter 2 verse 9, subalit, kagayang nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at hindi narinig ng tainga, at hindi pumasok sa puso ng tao, ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nangmamahal sa Kanya. Sa ating Panginoon Diyos, inihanda po para sa amin, ano ba? Langit. Pero langit ito po, hindi nakikita ng mga mata. Hindi narinig ng tainga. Hindi pumasok sa puso ng tao. Ibig sabihin, even though you are imagining something tungkol sa langit, pero ano ba? Ang tunay ng langit, ano ba? Mas muna po talaga. Beyond our imagination. Ito po talaga tunay na langit po. Lupain ng Kanaan, parang ganito po talagang maganda. Isang prutas ng ubas, ang laki na, di ba? Akala nila, parang parehas ng Ehipto. Parang medyo konti mas malaki. Pero, when they checking, ano ba? Wow, ang laki na, kahit ubas lang. Kahit granada o ibang-ibang prutas also, talagang maganda. Di ba? Parang ganito po talagang maganda po. Ang problema, 10 espiya, ang una po, they say yes. Di ba? Oh, maganda po doon. Pwede na. Pero later, they change ang kanilang puso. Mamaya, they change ang kanilang puso po. Ito, sa unang Ikalawang Korinto chapter 1 verse 19. Ikalawang Korinto chapter 1 verse 19. Ikalawang Korinto chapter 1 verse 19. Basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesus Kristo na ipinangaral namin sa inyo sa pamamagitan ko, si Silvano at si Timoteo ay hindi oo at hindi, kundi sa kanya ay palaging oo. Jesus Kristo, ganito ba? Minsan oo. Tapos mamaya, hindi. Siya ba change na ulit-ulit? Hindi. Sinabi niya ito, kundi sa kanya ay palaging oo. Palaging oo. Hanggang sa cross. Diba? Halimbawa, Jesus, diba, bago siya napako sa cross, 3 beses he prayed to God. Diba? 3 beses he really prayed to God. With his talagang strong decision. Pero, halimbawa, habang siya na po, ang isang pako pumasok ng kanyang kamay.
Akala niya, pwede na ako, pwede na magtiis. Pero habang isang pako na, pumasok ng kanyang kamay, ano ba? Hindi pwede. Kung gano'n, walang kaligtasan. Di ba? Walang kaligtasan. Pero Jesus, ano ba? Kahit isang pako na po pumasok kanyang kamay, oo. Ang isang pa kaliwa, oo pa rin. Ang also, nasa pahan niya, di ba? Pumasok na po ang malaking pako, pero laging oo niya. Hanggang siya na po namatay, di ba? Sinabi niya, natupad na. Laging siya na po sinabi niya, oo. Kailangan pa talagang ganitong pananampalataya. Minsan una, sige, oo. Pero mamaya, akala niya pwede na. Pero mamaya, hindi. Maraming case na po talagang ganito. Ang 10 espiya, parang ganito po. Una, oo na. Di ba? Nakita niya, di ba? Bunga, malaki. Pero later, they change ang kanilang puso. Kaya sinabi nila, hindi. Numbers chapter 30, verse 28. Numbers chapter 30, verse 28. Numbers chapter 13, verse 28. Numbers chapter 13, verse 28. Chapter 13, verse 28. 3, 2, 1. Gayunman, ang mga tao na tumitira sa lupain iyon ay malalakas. At ang mga bayan ay may pader at napakalalaki. Asaka aming nakita roon ang mga anak. Verse 31. Verse 31 and 32. Ngunit sinabi ng mga lalaki, umakyat sa kasama niya, hindi tayo makakaakya laban sa mga taong iyon, sapagkat sila'y malalakas kaysa atin. Kaya sila'y nagtala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang sinisiyasat sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroroon upang lihim na siyasatin ay isang lupain na nilalamon ang mga naninirahan doon. Ang lahat ng tao na aming nakita roon ay malalaking tao. Verse 30. Kaya sila na po, nabalita po sa ano ba? Masamang balita. Ang una ano ba? Yes, parang magandang balita. Pero later, they change ang kanilang puso po. Verse 33. Verse 33. Ang nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga anak na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong. At gayon din kami sa kanilang paningin. Sinabi nila, ano ba? Sa harap ng mga Nephilim, sila po maging mas maliit. Hanggang tipaklong. Malaki ba tipaklong? Parang dinosaur? Hindi. Tipaklong, ano ba? Parang ganitong size, di ba? Mas malaki na ipis. Di ba? Pilipinipis ang ganitong size na. Tipaklong, parang ganito na, di ba? Usually. Maliliit na tipaklong. Sa harapan ng mga Gananeo, magiging small size pa ang kanilang pananampalataya. Di ba? Kaya, they treat them parang tipaklong. Pero pananampalataya ni Caleb, Joshua and Caleb, verse 9. Chapter 14, verse 9. Chapter 14, verse 9. Chapter 14, verse 9. Huwag lamang kayong maghimaksi laban sa Panginoon ni matakot sa mga tao ng lupain iyon, sapagkat sila'y para lamang tinapay sa atin. Ang kanilang ay inaalis sa kanila.
At ang Panginoon ay kasama natin, huwag kayong magtakot sa kanila. Si Joshua at Caleb, pananampalataya ni Joshua at Caleb, ano ba? Ang mga gananyo kay Nephilim, higante, parang ano ba? Tinapay lang, pandesal. Oh, parang pandesal, small size na. Dahil, Joshua at Caleb, nasa likod ng Joshua at Caleb, may malaking Diyos. Diba? Kaya paningin nila, parang tinapay lang. Pero 10 espiya, nasa likod nila, walang Diyos. Huh? Walang Diyos. They try, matatakot na po. Kaya matatakot, kaya sila na po magiging malilib hanggang tipakulong. Matthew chapter 13. Tingnan mo, Matthew chapter 13 verse 20. Ito lupain ng batuan. Lupain ng batuan, para muna po masaya. Habang sila po sa nakinig ng salita ng Diyos, masaya. Sinabi nila, oo. Oh yes, maganda itong balita, talagang maganda na. Pero mamaya, ano ba? Dahil sa mga pag-uusig, kaya nawawala ang kanilang pananampalataya. Matthew chapter 13 verse 20-21, sinituan, ang napahasik sa mga batuan ay iyong nakikinig ng salita at agad niyang tinatanggap ito na may kagalakan. Gayumay, hindi siya nakaugat, kundi sandaling lamang tumatagal. At kapag dumating ang kapigatian o pag-uusig, dahil sa salita ay kaagad siyang natitisod. Ang una po, may kagalakan. Di ba? Una, sinabi niyang Biblia, may kagalakan. Marami ng mga also Kristiyano, minsan una, ang mga ibang hindi paligtas, they join the Bible seminar. Tapos narinig nila, wow, ito na talagang maganda na itong ganitong Bible seminar. Kaya may kagalakan, di ba? They masaya. Pero, una, dahil hindi paligtas, kaya mamaya, ano ba ito? Kapag dumating ang kapigatian o pag-uusig, dahil sa salita, ay kaagad siya natitisod. Ang ito po talagang problema. Kaya sinabi nila, hindi. Ang una, sinabi niya, oo. Pero, change na po ang kanilang puso? Hindi. Yes, dahil hindi paligtas. Kaya we can understand ang ganitong tao. Pero minsan, kaya ligtas na. Pero, yes, they change ang kanilang puso po. Sinabi nila, hindi. Bakit po? Tingnan mo ito, kanina Numbers chapter 14, verse 9, sa screen na lang, huwag lamang kayong maghimaksi laban sa Panginoon, ni matakot sa mga tao. Ang lupain iyon. Ang mga 10 espiya, tapos buong Israelita, ano ba? Matakot. Bakit? Dahil sa mga tao sa loob ng lupain Kanaan. Ang tao ng Kanaan, Nephilim. Nephilim meaning, parang Goliath. David and Goliath. David, parang size ng ako. Pero Goliath, 3 meter. Double leg. Naintindihan nyo? Parang ganitong size na. That's why, ano ba? Matatakot na po ang mga Israelita. Dahil sa matatakot na itong takot sa kanilang puso, kaya natitisod na po. Kawikaan, chapter 29. Kawikaan, chapter 29, verse 25. Kawikaan, chapter 29, verse 25. Kawikaan, 29, 25. 3 to 1. Ang takot sa tao ay naglalatag ng bita, ngunit ang makitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Ang takot sa tao ay nalalatag ng bita. Ito po parang kanina, di ba, 10 espiya. Takot po ang kanilang puso. Una, nakita nila, di ba,
Ang una po nakita nila, wow, magandang lupa na, magandang bunga. Kaya sinabi nila, oo, oo. Pero mamaya, may higante doon, may Nephilim, di ba? Kaya, natatakot po ang kanilang puso. Dahil sa takot, kaya ano ba? Naglalatag ng pita. Minsan, sa ating Christian buhay also, parang ganito po. Dahil takot sa tao, di ba? Takot sa tao. Minsan, takot sa inyong kaibigan. Ang kaibigan mo, bully na, di ba? Oh, punta ka na doon, church? May pera ba doon? Kaya, nahiya na ako. Sige, hindi na ako pupunta sa church. Takot po ang ibang tao. Baka sila, ano ba? They bullied you. Di ba? Kaya ano ba? Nalalatang ng bita. Takot sa tatay mo at nanay mo. Sa aking family, Catholic na. Huwag kang pupunta doon church. Siyempre, sige na po tayo. Parang ganito. Takot sa tao. Minsan, takot sa ano ba? Mabalisan ng pera. O mabalisan ng ano ba? Katawan. Coronavirus. Omicron virus. Di ba? Ang takot tungkol sa mga environment ngayon. Family problem, financial problem. Meron na po ganitong mga takot, kaya ano ba? Nalalaktan ng bita po. Naglalatang ng bita. Bita. English, snare na po, snare. The fear of man brings a snare. Snare. Bita. Parang trap. Parang trap. Noong taon, sa bahay ko po, we catch apat ng daga. Isang nanay, medyo malaki, tapos ang tatlong baby. Kaya, we put isang thread doon, tapos we tinapay. Kaya, ang una po, ang nanay, pumasok na doon sa loob ng thread. Kahit gusto niya lumabas, pero hindi pwede. Doon po talagang threat. Di ba? Kaya, I kill them with the hot water. Next day, uli, baby. Next day, uli. Kaya ngayon, walang daga. Nahuli na with threat. Di ba? Takot sa Diyos, parang ito po ano ba? Magiging ito po, nalalantang ng bita po ito. Kahit gusto mo lumabas pero hindi pwede. Kaya, pero tingnan mo, when you look at the Bible, God already remove ang ganitong bita. Sa Awit 91 verse 3, Awit 91 verse 3. Awit 91 verse 3. Verse 2 and verse 3, Awit 91. Awit 91 verse 3, verse 2 and 3. Sasabihin ko sa Panginoon, aking buhok at aking kalungan, aking Diyos na siya pong pinatitiwalaan. 3, sapagkat ililigtas kanya sa bitang ng maninilo, asa nakakamatay sa salot. Sapagkat ililigtas ka niya sa bitang ng maninilo. Bita, di ba? Ililigtas na po. O sa kamatayan, nakakamatay ng salot. Katulad ng ngayon, di ba? Coronavirus, salot, Omicron, di ba? Pero sinabi niya ito, ililigtas ka. Ililigtas ka. May protection sa Diyos. Awit 124, verse 7. Awit 124 verse 7. Awit 124 verse 7. Basahin po natin sabay-sabay. Parang ibon sa bitang ng mga manghuhuli na ang ating kaluluwa ay
nakatakas. Ang bitag ay nasira. Ang tao ay nakakatakas. Parang ibon. Parang ibon sa bita ng mga manguhuli. Parang ganito, ang ating kaluluwa ay nakatakas. Sa ating kaluluwa ay nakatakas. Ang bitag ay nasira at tayo ay nakatakas. Kaya meron na po talagang freedom. Spiritually, di ba? We are free. We are saved na po talagang spiritually. Sa Roma chapter 8 verse 2, Roma chapter 8 verse 2, Roma chapter 8 verse 2. Ano ang bitag? Ang bitag ito po, kautusan ng kamatayan po. Kautusan ng kamatayan, ito parang bitag, pero verse 2. Roma chapter 8 verse 2, read 1. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nakpalaya sa atin mula sa kautusan ng kamatayan at ng kasalanan at ng kamatayan. Kay Kristo Jesus ay nakpalaya sa atin. Nakpalaya sa atin. Kaya actually, we are really free na po. We are really free. Si Caleb, si Joshua, meron na po talagang pananampalataya ang ganitong napalaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero ang 10 spies, ano ba? Hindi, wala. 10 spies, still, may tako sa tao. Diba? Kaya sa loob ng bitag mo ngayon. Pero ang tunay ng Kristyang buhay, ano ba? Napalayas na po. Napalayas na. Parang ibon sa bitang na mga manghuhuli na ang ating kaluluwa ay nakatakas. Sa ating kaluluwa ay nakatakas po. Napalayas na. Naintindihan nyo? Kung the police, diba? Minsan meron na po magnanakaw, masamang tao, diba? Police caught them. Tapos, meron na po ang itong kamay na chain ito, diba? Pero, napalayas na. Free na po, freedom. Kay spiritually, kay physically, ang tunay ng born-again Christian may pananampalataya, napalayas na po. That's why, ito sa Numbers chapter 14, Numbers chapter 14 verse 7, Numbers chapter 14 verse 7, Numbers chapter 14 verse 7, uli dito, sinabi nila sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel, ang lupay naming pinupuntahan upang lihim sa siniyasat ay isang napakagandang lupain. Napakagandang lupain. Verse 8, kung kalulugtan tayo ng Panginoon ay dadalhin nga niya tayo sa lupain iyon at ibibigay niya sa atin isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Kaya sobrang magandang lupain. Verse 9, huwag lamang kayong maghimagsi laban sa Panginoon ni matakot sa mga tao ng lupain iyon sapagkat sila'y parang lamang tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inalis sa kanila. At ang Panginoon ay kasama natin. Huwag kayong matakot sa kanila. Huwag kayong matakot sa kanila. Verse 10, ang ngayon, gaya ng kanyang sinabi, iningatan akong buhay. Tapos, 14. Ang verse ko, nag-Joshua ko. Okay, sige po. Kaya, si Caleb talagang may ibang pananampalataya po. Habang siya na po 40 years old ito, Numbers chapter 14. Pero, when you look at Joshua chapter 14 verse 10, Joshua chapter 14 verse 10. Chapter 14 verse 10. Ang ngayon, gaya ng kanyang sinabi, iniingatan akong buhay ng Panginoon
nitong 45 taon mula ng panahong sabihin ng Panginoon ang salita ni kay Moises. Samantalang lumakad ang Israel sa ilang. Sa araw na ito ako'y 85 taon gulang na. 85 taon ng gulang na. Pero, verse 11, ngayon ay malakas pa ako hanggang sa araw na ito na gaya ng araw na suguin ako ni Moises. Kung ano ang lakas ko noon, ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikigdigma at gayon din sa paglabas-pasok. Si Caleb, dati habang 40 years old, o ngayon 45 years old, pero may parehas na po sa pananampalataya po. The hymnal, when you look at the hymnal verse 20, page 25, hymnal page 25, in chorus, hymnal page 25, ito, faith is the victory. You know this song, di ba? Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Ito po talagang sa pananampalataya ni Caleb o Joshua, ang mga propeta sa Biblia po. May pananampalataya. O glorious victory that overcomes the world. Dahil sa pananampalataya, kaya overcomes the world. Kahit meron na po mga hadlang doon, pero kung may pananampalataya, ano ba? Overcomes. Kung walang pananampalataya, sa harapan ng mga hadlang, ano ba? Drawback. Sige, ayoko na doon. Oh, may hadlang. Dahil walang pananampalataya, kaya return na lang, return. Pero kung may pananampalataya, kaya may hadlang, ano ba? Overcome. Lumabas po talaga ito. Dahil sa pananampalataya. Tingnan mo sa screen, Awit 119 verse 18. Basahin po natin sabay-sabay screen. 3-1. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko. Ano ang makita? Ang kahangahangang mga bagay na kautusan mo. Kanina ay memorize na po, Roma chapter 10:17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig ng sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Bakit si Joshua and Caleb lang may pananampalataya? Diba? Si 10 spies, may tapos sila. Bakit? Because puso ni Joshua and Caleb, ano ba? May salita ng Diyos nasa kanilang puso. They trust the word of God. Diba? They trust that. Pero ang 10 spies, sa halip ng trust nitong Biblia, ano ba? Nakikita mang mga Nephilim. Ang mga tao. Kaya may takot sa tao. May takot sa tao po ito. Faith is the victory. Pero faith, ang pananampalataya nanggagaling sa salita ng Diyos. Naintindihan nyo? Kung mas focus kayo sa Biblia, yes, God will open your spiritual mga mata. Katulad ng Lydia, Gawa chapter 16, di ba? God opened nasa kanyang puso para kaligtasan. Di ba? Even in our case also, when you listen the Bible seminar, God open our heart and spiritual mata para maliligtas. That time, dati blind na, di ba? Bulag, spiritually bulag. Pero, nabubuksan po. Meron na po mga mata, ang problema, dahil sa mga bagay ng sa mundong ito. Di ba?
Dahil we are focused ng mga bagay ng sa mundong ito, that's why, ang spiritual mga mata, ano ba? Magiging sarado na po. Close na. Kaya, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay na kautusan mo. So, we need to mas focus na itong Biblia po. Para God will open our spiritual mga mata. As much as God open our spiritual mga mata, mas lumalago po sa ating pananampalataya po. Minsan kailangan po talagang decision sa inyong decision. Katulad na po, Jesu Cristo. Tingnan mo sa screen na lang, Luke chapter 5, chapter 9:51, na malapit na ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas. Ibig sabihin ito po sa Jerusalem. Itinutong niya ang kanyang sarili sa papunta sa Jerusalem para mamamatay sa nasa krus. Sinabi niya ito, itinutong niya ang kanyang sarili. He really decided na po papunta sa Jerusalem. Even Ruth chapter 1 verse 17 to 18. Ruth, sa screen po, kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. At doon ako ililibing. Ngayon nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa. Higit na ihiwalay ako ng kamatayan sa inyo. Verse 18, 3:1. Nang makita ni Naomi na nakapagpasya na siyang sumama sa kanya. Wala na siyang sinabi. Nakapasya. Si buso ni Ruth, ano ba? Very strong decision po. I will follow this way. I will follow my mother-in-law papunta sa Jerusalem, Bethlehem, Israel. Esther chapter 4 verse 16. Esther chapter 4 verse 16, screen, read 1. Ikaw ay humayo. Tipunin mo ang lahat ng Hudyo na matatakuan sa Susa at pinag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng aalay ay mag-ayuno rin kaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa haring bagaman labag sa batas. At kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. Puso ni Esther, puso ni Kristo, puso ni Ruth, puso ni Esther, ano ba? O puso ni Caleb. Lahat talagang meron na po strong decision. May pananampalataya po. Dahil sa itong pananampalataya, kaya ano ba? Nagpalayas ng takot po. Tingnan mo sa unang Juan, chapter 4 verse 18. Unang Juan, chapter 4 verse 18. Unang Juan, chapter 4 verse 18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay napalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may
kaparusahan, Adam natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Walang takot sa pag-ibig. Walang takot sa pananampalataya. Kundi sakdal na pag-ibig. Sakdal na pag-ibig. Sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo, di ba? Meron na po sakdal ng pag-ibig. Walang hanggang katubusan. Tubos niya lahat ng sa kasalanan. Kaya, sakdal ng pag-ibig. Di ba? Ang sakdal ng pag-ibig ay napalayas ng takot. Even before we got the salvation, meron na po takot. Di ba? Takot tungkol sa kamatayan, takot tungkol sa kahatulan ng Diyos, takot tungkol sa impyerno. Baka hanggang ngayon may takot tungkol sa impyerno? Huh? 50-50 ba hanggang ngayon? Huh? Kung may takot sa inyong puso, yes, listen ulit-ulit ang salita ng Diyos. Sinabi niya ito, ang sakdal na pag-ibig ay napalayas ng takot. Kaya, puso ni Esther also, ang una po takot na, di ba? Baka siya din mamamatay. Pero nanayon o 3 araw. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari. Bagaman, labak sa batas. Meron na po batas. Without calling mula sa hari, kung sino man pupunta sa harapan ng hari, ano ba? Mamamatay. Pero, labak sa batas. Sinabi niya, kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. Ang ito po talagang tunay ng pananampalataya po. Joshua chapter 14 ulit. Joshua chapter 14, verse 15. Joshua chapter 14, verse 15. Ang pangalan ng Hebron ng una ay Kiryat Arba. Itong Arba ang pinakadakilang lalaki sa mga anakim. At ang lupain ay napahinga sa pakikitigma. Hebron. Ngayon, Jerusalem. Ngayon, Jerusalem po, lupain ng Jerusalem doon. Kaya Jerusalem, meron na po di ba burol doon. Doon po may Arba. Ang itong Arba, pinakadakilang lalaki sa mga anakim. Mula sa anakim, mula sa higante, siya na po pinaka-strong man. Pero Caleb? He killed this man. Kasama ng ito Caleb, yes, they killed everybody doon. Kaya doon po napahinga sa pakikitigma. Kaya, walang gera po doon anymore. Alam mo ba, para sa atin, meron na po gera. May digmaan. In Korea, North Korea, South Korea, hanggang ngayon, may digmaan. Hanggang ngayon, di ba? North Korea and South Korea, communist country, di ba? North Korea. Kaya may digmaan, may labanan hanggang ngayon. Pero bilang born again Christian, we have the spiritual world. Spiritual world. Ikalawang Timoteo, chapter 4. Ikalawang Timoteo, chapter 4. Verse 7. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7. Nakipaglaban ako ng maputing pakikipaglaban. Natapos ko ang aking takuhin. Iniingatan ko ang pananampalataya. Tingnan mo, nakipaglaban ako ng maputing pakikipaglaban. Pakikipaglaban, ito spiritual word. Tungo sa Satanas. Tungo sa mundong ito, pakikipaglaban. In our case, bilang born again Christian, since we got the salvation, may pakikipaglaban. Si Apostle sinabi niya, natapos ko na aking takuin.
iniingatan ko ang aking pananampalataya. Especially ito, pakikipaglaban, ito labanan, para ito po sa tungkol sa mga kaluluwa na to. Satan will snatch your family. Satan, Satanas, di ba? He steal your family. Patungo sa impyerno. Di ba? That's why we have to also save them mula sa kamay ni Satanas. Sa inyong family ngayon, ano ba? Nasa ilalim ng Satanas. Hindi paligtas, di ba? Patungo sa impyerno. Kaya we have to fight with them. Sa inyong magulang, sa inyong asawa, makapatid, kamag-anak, kapitbahay. We have to fight with them. Ang ito po talaga, maputing pakikipaglabanan po. Do not misunderstand, mga brothers and sisters, sa inyong labanan, parang kaaway na sa inyong kapitbahay. Labanan sa inyong kapitbahay. Dahil sa minsan, dahil sa ano ba? Basura. Dahil sa basura, kaya labanan. O dahil sa ano ba? Medyo konting mga bagay. Kaya, away na. Hindi na ganitong away. Sa itong maputing pakikipaglabanan ito, ano ba? Mula sa kamay ni Satanas, we have to save our family. Sa inyong family, sa inyong province, lahat po ito. Actually, this is the Ortigas Church in 2022. So slogan, give me this mountain. Kaya nga Joshua chapter 12. Give me my family. Second, give me my hometown. Third, give me the Philippines. This is also our slogan. Do you retreat, diba? Enlarge the territory of the gospel. Enlarge the territory of the gospel. Una, start our family. Diba? We have to save our family. Second, even our hometown. My hometown. Ngayon sa inyong lugar na. Diba? Kay Balibago, Metroville, Silang, Tagaytay, Cabuyao. We need to pray to God. God, please give me mga kaluluwa. And also we have to pray to God, give me buong Pilipinas. Si Joshua, si Caleb, sila na pa talagang meron na po ganitong puso na pang pananampalataya. Give me the mountain. Actually, talagang mahirap po, di ba, sa umaakyat ng Hebron doon. Tingnan mo sa Joshua ulit, chapter 14. Joshua chapter 14, verse 12. Joshua chapter 14, verse 12. Ngayon ay, ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinabi ng Panginoon ng araw na iyon, sapagkat nabalita mo ng araw na iyon kung paano nariyan ang mga anakim na mga lunsod na malalaki ang may pader. Diba? Yes, syempre, mahirap doon. Malaking lunsod, malaking may pader, may anakim, diba? Pero sinabi niya, ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito. Meron na po talagang pananampalataya. Emmanuel Diyos, di ba? Emmanuel. God with us. Kaya sinabi niya, marayray sasamahan ako ng Panginoon at may tataboy ko sila ng gaya ng sinabi ng Panginoon. Pananampalataya ni Caleb. Ito po talaga
maganda po. Pero alam mo ba? Tingnan mo sa chapter 17, Joshua chapter 17, verse 14. Mula verse 14. Joshua chapter 17 verse 14. Mula verse 14, basahin po natin sabay-sabay. Ang mga anak ni Jose ay nagsalita kay Josue. Bakit ang ibigay mo sa akin bilang pamana ay isa lamang lote at isang bahagi, bagaman ako'y isang malaking sambahayan. Sapagkat pinapala ako hanggang ngayon ng Panginoon. 15. Sinabi ni Josue sa kanila, kung ikaw ay isang malaking bayan, umaong ka sa gubat at doon ay magbukas ka ng lupain para sa iyong sarili. Sa lupain ng mga Perezeo, ang mga Repaim, yamang ang lupain, maburolang Ephraim ay makipo para sa iyo. 16. Sinabi naman ng mga anak ni Josue, ang lupain maburol ay hindi sapa para sa amin. At ang lahat ng mga Kananeo na naninirahan sa lupain ng Libis, ang mga naninirahan sa Betsan at sa mga nayon-yon. Gayun din ang mga nasa Libis ng Jezreel ay may mga karuwaing bakal. 17. Sinabi ni Josue sa sambahayan ni Jose, ni Ephraim at ni Manase, ikaw ay malaking bayan at may dakilang kapangyarihan. Hindi marapa sa iyo ang isang bahagi lamang. 18. Kundi ang lupang maburol ay magiging iyo. Bagaman isang gubat, ito ay mahahawa ninyo at makin hanggang sa kanyang pinakadulong hangganan. Mapapalayas mo ang mga Kananeo. Bagaman sila'y may mga karway bakat, at bagaman sila'y malalakas. Ito po, anak ni Jose, Ephraim at Manase. Lipin ng Ephraim at Manase, talagang different. Pananampalataya ni Caleb, di ba? Bigyan po ako ang burol nito, di ba? Pero si Ephraim at Manase, laging complain. Talagang ibang pananampalataya. Excuse nila, marami na, di ba? Excuse. Huh? Verse 16, sinabi niya, di ba? Sa dulo, may mga karuwaing bakal. Kaya takot sila dahil sa karuwaing bakal. Pero, with the faith. Faith is victory. Faith is victory. Our brother and sister, para evangelize sa inyong family, syempre hindi madali. Yes, mahirap. Marami ng mga hadlang. Ang kanilang puso, malambot ba? Soft? Very open-minded ba? Sige na, I will listen the word of God. Sige na. Nasaan pa ba yung Bible seminar schedule? Meron ba ganitong anak? Meron pa ba ganitong talagang open mind? Wala. Parang bakal na bakal. Diba? Karuwahing bakal. Ayaw nila listen. That's why kailangan po pananampalataya. Para evangelize sa inyong hometown, province, parehas. Hindi madali. Kaya kailangan po pananampalataya katulad ng Caleb. Naintindihan nyo? This year, we have to evangelize more lost souls. Even our Santa Rosa Church here, di ba? Bayan ng Santa Rosa, bayan ng Silang, hanggang Tagaytay, Binyan, Cabuyao, this is our territory. Una, kaya we have to evangelize. Kayo, start muna para sa inyong family first. O kapitbahay, kaibigan. We will pray. Yeah, we need to pray continue. Okay? Tapos we have to evangelize.
Even February, meron na po sa Bible Seminar schedule. Sa Balibago, Bible Seminar. Tapos, Silang Bible Seminar. And also mula bukas, may Bible Seminar schedule sa Quezon Province, bayan ng Buena Vista po. And please pray together. Okay? Mamayang late ng evening po, me and also Brother Arnold and Sister Marian, we will go to sa province po. Mga 6 hours sa biyahe. With your prayer, pwede po mas maraming tao po talagang maliligtas. Yesterday, I suggest to our mga leaders, yesterday, habang fellowship, meron na po ito sa Bible Seminar online invitation. Okay? Pero, please set your background picture. Nasa inyong cellphone, please setting muna po sa inyo ito sa Bible Seminar invitation. Kaya, when you open the cellphone, yeah, you can see ito directly. Diba? Kung gano'n, you can pray to God. Our group chat, we already share na po ito sa online invitation. Kaya lahat ng mga brothers and sisters, please setting kayo ito during these 3 days Bible Seminar. Kung meron every Bible Seminar, our media team will make invitation. Kaya, or our member, please setting kayo ito. Usually, di ba sa inyong cellphone, anong background ba? Song Joong-ki? Lee Min-ho? Mga drama, actor and actress? O BTS? Hanggang ngayon? Gusto mo sa BTS hanggang ngayon? Kaya sa halip ng ganitong mga bagay, setting kayo, ano ba? Bible Seminar ito. So, you can pray to God. Okay? So, this week, from bukas ng hapon, may Bible Seminar po. 1 to 3, unang session. Tapos parang 3 to 5, second session po. Monday, Tuesday, Wednesday. Ulit-ulit po. 3 days. This time, yes, province ng Quezon Province, Buena Vista. Pero, saan gusto nyo next? Saan gusto nyo? Yes, as much you pray to God, God will open the door of the evangelism. Sa inyong province, para sa inyong family, God will open the door.